it's Dom, and welcome back to my channel. Hi guys, kamusta kayo? And I hope everyone is doing well. And for today's video, pag-uusapan natin yung isang comment sa isa kong vlog. So ito yon. So, i-clear up ko lang yung sinabi niya, sasagutin ko at i-clear ko rin sa inyo yung about sa trabaho, yung about sa laws and everything. So pag-uusapan natin lahat yan dito. I will clear myself and I will definitely answer yung comment nito, itong comment na to. Okay? So sabi niya sa comment guys is, don't you think ginagawa mo na lang dahilan yung laws para magka-reason ka na di magtrabaho? Grabe, for me parang nakakalungkot lang na may ganitong tao mag-isip sa mga nanay na namatayan ng anak. Hindi lang sa akin I feel bad for other moms kasi sino ba naman yung mag-iisip na gagamitin yung ayaw magtrabaho na dahil namatayan ka ng anak. Yes, namatayan ako ng anak kaya hindi ako nakapagtrabaho ng matagal. And hindi dahil sa tinatamad ako. Kumbaga, yung pain is sobrang sakit. So, hindi nag-work dahil tinatamad ako So, I kinda don't like this comment kasi hindi talaga siya maganda pakinggan. And I hope walang mag-iisip ng ganito sa mga namatayan kasi it takes time for other moms or for mom really ang makabangon pag namatayan ka ng anak. And yes, it's been almost 3 years now and the pain is still the same. Yes, I'm okay. Sometimes I'm not okay. So it depends. May mga bagay na nakaka-trigger, may mga bagay na nakakatulong. So lagi niyong tatandaan yan. And then, sabi niya, bakit kailangan may tagahanap ka pa ng work? Hindi po ako nagpapahanap ng work. Kaya ako naiyak dun sa vlog na yon dahil yung ate ko, inalok ako na kung gusto ko bang ipasok ako dun sa work ng kakilala niya or ng friend niya. And I said yes. Kasi it's work from home and why not? Makakatulong kahit ano pa yan, anong oras or anything gagawa namin ng paraan ni Daddy Alvin para mag-work sa akin yung trabaho na to. And it's a work from home. Okay sa akin dahil makakasama ko si Adelaide, my rainbow baby. And okay din siya kay Ate Andrea. So, nope, wala po akong tagahanap ng work. Pero kung may mag-aalok at gustong tumulong, okay na okay po sa akin yun. You need to do it on your own. So again, hindi po ako nagpapahanap ng work. So I just wanna clear out that part. That's life, sabi niya. So that's reality. It's hard, but you don't cry, you try again. Hello, tao lang naman ako, di ba? May sarili akong emotions. Kumbaga, nung araw na yan talagang sobrang lungkot ko kasi dahil yun nga, may araw na na-irritable ako, na na-trigger ako dahil syempre namatayan ako, di ba? Minsan suddenly it kicks in yung pain, especially I think that was October, lalo na nung Infant and Loss Awareness Day. Sobrang it hits me. Alam mo yung masakit pa rin talaga siya. So hindi ko napigilan umiyak. So pasensya na. Huwag mamili ng trabaho. Yun, sabi pa niya. Any work provides money. Think about your husband and other children. Kung alam mo lang, ang dami ko nang naging trabaho dito sa Canada. Ultimo tagalinis. So, hindi ako mapili sa trabaho. Kung namimili man ako ng trabaho ngayon, di sana sabihin ko sa'yo,
"Ay, ayoko magtrabaho kasi hindi ko gusto yung trabaho na yun." Alam mo yung parang gano'n? Naging cleaner po ako dito sa Canada, AKA janitorial job. Hmm, and nag-work ako sa fast food, nag-work na rin ako sa office. So, I don't think so na iko-consider ko yung sarili ko na na mapili ako. And kung alam mo lang, ang dami ko ng in-applyan ngayon. So, ang dami kong pinagpasahan ng resume ko, nag-iintay ako ng tawag, and hopefully matawag ako dun sa trabaho na okey sa schedule namin ni Daddy Alvin. Kahit anong work pa yan basta panggabi, okey sa'kin. Panggabi kasi yun yung makakaswak sa schedule namin. Pero kung makakahanap man ako ng work ng daytime, sure, why not? Gagawan namin ng paraan yan. Sana lang sa nag-comment ng ganito, isipin mo naman yung mga mararamdaman ng mga nanay na katulad ko na puwedeng masaktan dahil lang sa comment na 'to. Hindi, I don't think so ever gagawin ng isang ina na ire-reason out na lang niya na namatayan siya dahil para lang hindi siya magtrabaho. Hindi ako tamad, pero naghahanap ako ng trabaho na magiging swak sa schedule namin ng asawa ko, para hindi kami mahirapan sa mga anak ko. Kung alam mo lang, nagla-live selling din ako, follow mo yung Facebook ko, Kikay Variety Shop. From time to time, kakabalik ko lang mag-live selling. So, hindi ako namimili. At naiyak ako dun sa video kasi nag-interview ako at hindi ako natanggap. Parang naging emotional lang ako talaga dahil nga dun sa Infant and Loss Awareness Month. Tapos parang nahihiya ako sa ate ko kasi feeling ko lang ha. Akala ko pasok na ako. So, pasensya na kung naiyak ako. Guys, sana lang sa mga magko-comment, I know it's normal kasi 'di ba it's public video, it's normal to comment. But sana naman think before you type, think before you click. Kasi importante 'yon kahit na public 'to, it's social media, right? And again, ayun, cleaner out ko lang yung things ko and sana wala nang mag-isip ng gano'n sa mga nanay na namatayan ng anak kasi I really, really think na they don't deserve na pag-isipan pa ng ganito na na ayaw nila magtrabaho, na ginagamit lang nila yung kamatayan ng anak nila para hindi sila mag-work. So I don't think it's very fair for us and nakakalungkot na may mga taong ganito pang mag-isip. So sana ayusin natin, mag-isip muna tayo bago tayo mag-comment. I know people makes mistake and kung sa nag-comment nito, in-explain ko lang yung sarili ko kasi medyo nakaka-hurt yung sinabi mo sa una, not only for me, again, for other mommy. So, ayun, maraming salamat guys. So, and I hope everyone is okay kasi dito sa Toronto malamig na ngayon and make sure you keep yourself warm lalo na sa mga may babies and vitamins lang sa mga mahina yung immune system para hindi kayo magkasakit ngayong winter. And it's Christmas season soon and enjoy Christmas shopping, maraming sale. And I hope everyone keeps safe always and ayun lang, stay healthy. So, thank you pala sa mga family ko or sa friends ko na always checking up on me because they know that sometimes I'm still not okay and sometimes I'm okay. And thank you for everyone na mini-make sure na okay yung pakiramdam ko palagi or yung ready to talk to sila or ready to check on me pag alam nila na may araw na hindi ako okay. Again, maraming salamat sa mga kaibigan ko at kapamilya ko. And ayun lang. And thank you for watching and I hope to see you guys on my next vlog. Bye!